ng tubig na mula sa Diyos, lakas kagalakay na tamasa, luwalhati't pagpapalay naranasan, kaya purihin ang pangalan niya. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kaibigan, kung ikaw ngayon ay lalapit sa paanyaya ni Jesucristo, ang sala mo at uhaw ay mapapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa lupain na bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Amen. Salamat po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Welcome po tayo sa Feasting on the Divine Verses. Ito pong ministeryong ito pinasimulan at pinangungunahan pa rin po ng ating evangelist, Bishop Fernando de Vega. Salamat po sa bawat isa po sa atin na patuloy pong sumusuporta at umaagapay dito po sa online ministry ng Living Water Baptist Church. At salamat po sa ating opening number sa aking gwapong-gwapong anak na si Thomas Fernando, si Topher. Salamat anak sa patuloy na pagpapagamit sa Panginoon sa kabila ng iyong murang edad. Talagang laging willing po yan na kumanta po kapag tayo po'y mag-feasting at kahit saan po na tayo po'y maglilingkod sa Panginoon, gustong-gusto niya pong nagagamit din po siya. At salamat po. Tayo po'y magpapasimula na. Gusto ko lamang pong batiin yung mga kasama po natin ngayong gabing ito dito po sa Feasting on the Divine Verses. So nakita ko po yung ating mahal na evangelist. So let us continue to pray for our bishop. Ngayon po mga kapatid, nasa Panabo naman po siya, di po ba? So umuwi po siya mula Paris nung Sabado, preach po ng Sunday dito sa Santa Mesa ng umaga, na hanggang hapon, sa gabi naman po, Victory. At kanina pong umaga, lumipad po pa Davao sa Panabo at meron pong revival meeting and mission conference po doon. So grabe po mga kapatid, kailangan po tayo na talagang ipanalangin natin yung ating evangelist, yung kalakasan na kailangan ng gagaling po na, ibigay po ng Panginoon talaga sa kanya yung kalakasan na kailangan po niya. Okay? So magandang gabi po Bishop at sa mga kasama niyo po dyan sa Panabo, kay Preacher Jojo, magandang gabi po sa inyo. Okay? At magandang gabi rin po sa mga kasama natin ngayong gabing ito sa online. So shoutout lang po sa mga kapatiran natin sa lugar po sa Japan. Okay? Nakita ko na po si Brother Masatoshi, Brother Pyong, magandang gabi sa inyo. Kala Sister Miho, okay? Kala Sister Tessa, Sister Angel,
Sister Maricar, okay, kala Preacher Sir, Sister Alice, at sa iba pa natin nakakasama po diyan, di ba? Sila Ate Dang din, okay, kala Ate Joy, magandang gabi po sa inyo. At ganyan din po, gusto ko naman din pong batiin yung mga kapatiran natin sa lugar po sa Pampanga. Magandang gabi po sa iyo dyan, mga kapatid. At syempre, sa mga kapatiran natin dito sa Living Water Baptist Church, Santa Mesa, at sa Victory Fundamental Baptist Church, isang mapagpalang gabi po sa inyo, okay? So magandang gabi po dito sa mga nakita ko lamang po sa aking screen, sa aking monitor. So magandang gabi po kala Sister Elena Biray, Sister Gina Moises, Sister Cory Semanes. Yan, ang ating missionary, ang ating pastor sa lugar po ng Living Water Baptist Mission Italy, okay? Kay Pastor Andy Mananon. Shout out po, Pastor Andy. At sa mga kapatiran natin dyan po sa Milan, Italy, okay? So shout out din po, okay? Oy, kay Brother Jeric Pereira watching from New Zealand. Magandang gabi sa inyo at magandang araw po dyan, di po ba? So, shout out kay Brother Caljun. Okay, shout out sa binigay mong pantalon. Gamit ko ngayon, Brother Caljun. Okay, kung nakikita lang. Okay, pero salamat. Salamat sa gift niyo po sa akin. Okay, Preacher TJ, magandang gabi po sa inyo. At ganyan din po, magandang gabi rin po kala Ninang Merly Mabalot, kala Sister Badet, okay, Sister Kenji Ralyonsa. Magandang gabi rin po kay Sister Junli, okay, kala Sister Emeline Sherbo, kala Brother Owen Maliwanag. Magandang gabi po sa inyo, okay, kay Nanay Beam Rosquata, kala Sister Brendel, Teacher Brenda, okay, at sa mga nakakasama na po natin dito, magandang gabi po sa inyo, okay, kala Juvelin Barcelon, magandang gabi po sa inyo. Okay, Teacher Cel, okay, syempre kay Teacher Cel at kay Pastor Rodel, magandang gabi po sa inyo. Okay, so batiin ko lamang po yung mga kapatiran nating nag-celebrate po ng birthday exactly today. So batiin po natin si Sister Susan Barba, okay, sa mga kapatiran natin sa lugar po ito ng Mindanao, okay, mga kaibigan po nila Preacher Larry, ni Sister Maylin Villa, magandang gabi po sa inyo. At ganyan din, happy birthday din po syempre sa gwapong-gwapong anak ni Ninang Lina Pedro, kay Brother Nelson Pedro. Okay, happy birthday Brother Nelson sa aking kagrupo, sa grupo ng Servant. Okay, at pagpalaing ka pa ng Panginoon ng higit, Brother Nelson. Okay, so magandang gabi rin po sa mga kasama na po natin dito sa online, kala Ninang Lin, magandang gabi po sa inyo. Okay? So sa mga kapatiran din po natin na nagse-celebrate po ng wedding anniversary, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpala at talagang masaganang pag-iisang dibdib sa inyo po. Okay? Wala po ulistahan, pero happy anniversary po sa inyo. At gayon din po mga kapatid, gusto ko lamang din pong isama natin sa panalangin, isa po sa mga kapatiran natin sa Japan, yung father niya po, si Sister Tessa, okay, Sister Tessa Antes, Brother Mac, yung father po ni Sister Tessa. Let us continue to pray na talagang pagalingin po ng Panginoon, bigyan po siya ng malakas at malusog na pangangatawan. At yung provision din po sa medication po kay Tatay Rolando Antes, okay, so sama niyo po sa panalangin. At gayon din po, okay, yon, birthday din daw po ni Aprilyn Reyes. Classmate ko hata ito nung elementary, okay? Ayan, Aprilyn Reyes, happy birthday. Okay, happy birthday. Salamat, nakita ko dito. Okay, Sister Aprilyn Reyes, happy birthday sa iyo. Schoolmate ko to nung elementary, okay? So, gayon din mga kapatid, sama rin natin sa panalangin si Sister Maricel Consina na talagang pagalingin din po siya ng Panginoon. Ganyan din po, pag-pray din po natin mga kapatid, yung init po ng panahon ngayon, talagang marami pong na-heat stroke. Okay, meron po ako mga kaibigan, mga kakilala na sa sobrang tindi po ng init, talagang tinamaan po ng heat stroke. Let us continue to pray for one another. Ganyan din, pag-pray din po natin yung safety and success ng gawain po sa Panabo, sa Davao, sa pangunguna po yan ni Pastor Larry Pontillas. Kung di po ako nagkakamali, nandun po yung ating evangelist. Isa po siya sa mga speaker po doon. Okay? So, pag-pray po natin. At yun lamang po yung ating mga dapat ipanalangin sa gabi pong ito. Kung meron po kayong mga urgent prayer request na gusto nyo pong maipanalangin kayo, so pwede nyo pong i-type po dito. At yung mga kapatiran natin na nagbabasa o nakasubaybay po sa ating comment section, pwede po nila kayong makita at naipanalangin din po. Okay? So sige po, tayo po mananalangin na. Samahan nyo po ko, yuko natin yung ulo natin, pikit natin yung ating mga mata. Let us pray. Panginoong Diyos, Ama naming banal, dakila sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin na muli po
makalapit po sa trono po ng inyong biyaya. Salamat po, O Diyos, dahil merong gantong klaseng pagkakataon na kung saan pwede kaming mag-aral, pwede kaming matuto, pwede kaming mahamon, at pwede kaming mapalakas pamagitan po ng iyong pong salita. Sa oras po ito, Panginoon, nagpapakumbaba po kami, humihingi po ng kapatawaran sa mga nagawa po naming kasalanan. Pagkalinisin niyo, O Diyos, ang aming puso't isipan. Ama naming banal, patuloy ko pong nilapit yung mga kapatiran po naming nasa banig po ng karamdaman. Kayo pong patuloy na magbigay po ng kagalingan at kalakasan po sa kanila. Patuloy niyo pong bigyan sila, Panginoon, ng maayos at malakas na pangatawan. Especially si Tatay Rolando Antes, Panginoon. Kayo pong patuloy na maghimala sa buhay niya. Kayong patuloy na mag-provide sa pangangailangan, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng palakasin niyo po yung kanyang immune system, O God. At gayon din yung kanyang family, sila Sister Tessa, Brother Mac, Panginoon. Kayo pong patuloy na magpala at magbigay po ng encouragement po sa kanila, Panginoon. Gayon din po kay Sister Maricel Consina. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan. Patuloy niyo po siyang pagalingin, Panginoon, sa physical na karamdaman na meron siya. Gayon din po si Sister Kenji, si Preacher Henry, Panginoon. At yung iba pa, Panginoon, na nasa banig po ng karamdaman. Kayo pong patuloy na magbigay po ng kalakasan at kagalingan po sa kanila, Panginoon. At gayon din, nilapit ko po yung success ng ministry po ng aming evangelist sa lugar po ng Panabo. Patuloy niyo po siyang bigyan po ng karunungan. Bigyan niyo po siya ng wisdom na nanggagaling po sa inyo, O Diyos. At patuloy niyo po siyang bigyan ng maayos na kapahingahan sa mga pagkakataon na siya po ay matutulog. At gayon din, patuloy niyo po siyang bigyan ng malakas at malusog na pangatawan. Ingatan niyo rin po yung kanyang family, si Ma'am Marie, Sister Sofia, ngayon din po yung buong sambahayan po nila, Panginoon, kala Pastor Orson, Teacher Tessie, at yung mga kasama pa po nila sa bahay, Panginoon. Kayo pong patuloy na magawad ng proteksyon at pag-iingat. Gayon din po sa kanyang parent, sa kanyang mother na si Inang Charing, patuloy niyo po siyang palakasin, patuloy niyo po siyang ingatan at proteksyonan. Panginoon, gayon din po si Sister Aida, may kayong patuloy na magbigay po ng complete recovery po sa kanya, Panginoon. At kami po na narito na po sa aming feasting na sama-sama pong lumalapit at dumudulog sa inyo. Kung meron kami mga unspoken prayer requests, dalangin ko kayo pong patuloy na magbigay po, O Diyos, ng kasagutan sa aming mga panalangin. Kayo pong patuloy na magbigay po sa mga heart's desire o tumugon sa mga heart's desire po namin na nanaayon po sa kalooban po ninyo, O Diyos. Nilapit ko rin po, Panginoon, yung aming bayan, yung aming bansa. Patuloy niyo pong pagpalain yung mga tagapanguna po namin, magmula po sa aming Pangulo at sa kanyang mga gabinete, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng karunungan, naway kayo pong patuloy na maghari, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Ngayon din, Panginoon, nilapit ko rin po, Panginoon, yung sigalot po sa West Philippine Sea, Panginoon, naway kayo pong patuloy na pumagitna po dito, O Diyos. At Lord, kayo pong patuloy na magpala sa bawat kapatiran po na kasama na po namin dito po sa aming feasting on the Divine Verses. At dalangin ko, kayo pong patuloy na pumanghawak po sa aming internet connection, O Diyos. Salamat po ng marami. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, yung mga gagawin pa po namin sa gabi pong ito. Salamat, O Diyos, sa inyo po binabalik ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon po mga kapatid, makakapakinig po tayo ng isang tanging bilang, and after that, diretso na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. What grace is mine,
Amen. Amen. Salamat po sa napakagandang tanging bilang at sa napakagandang umawit ng tanging bilang. Okay, shout out po sa aking wife, kay Sister Kisha. Magandang gabi. Okay? At ganyan din po mga kapatid, gusto ko lamang din pong batiin ang bawat isa po sa atin ng isang mapagpalang gabi muli sa gabi pong ito. Alam niyo po mga kapatid, parang lutang po ako dahil yung aking pong utak yung aking pong plema dahil tuloy-tuloy pa rin po yung aking cough na pag nagtutok po ako para bang napupuno po yung aking utak. Pero sana po mga kapatid malampasan ko po yung aking yung pangaral ng salita ng Diyos ngayong gabing ito. Okay? So, kung tayo po ready na mga kapatid, pwede po bang makita ko po ang please type amen sa gabi pong ito? Pwede po ba? Kung tayo po ready na, kung loud and clear po yung aking audio, pwede po ba please type amen para nang sa gayon, makita po natin na talagang kasado na po yung bawat sa po sa atin. Amen? So, sige po, amen. Shout out kay Brother Royan. Okay, kay Sister Junlee. Yan, ready na po. Kala Sister Tessa. Sister Miho, amen, ready na po. Kala Teacher Brenda, Ninang Merly, yan, marami-rami na pong ready. Kala Preacher TJ, kala Tatay Joselito, kay Sister Aprilyn, Brother Keben, okay, kay Ninang Lynn. Okay, sige po, tayo po'y mag-aaral na. Buksan natin ating Biblia in the book of 1 Kings chapter 11, beginning verse number 1 up to verse number 4. Okay? 1 Kings chapter 11, beginning verse number 1 up to verse number 14. 1 Kings chapter 11, beginning verse number 1 up to verse number 14. Babasahin ko po at kung meron kayo mga Biblia, pwede nyo pong sundan at sa monitor natin, meron din tayong kopya po dyan. At ganito po yung pagkakasabi according to 1 Kings chapter 11, verse number 1. But King Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, Hittites. Of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, You shall not go in to them, neither shall they come in unto you, for surely they will turn away your heart after their gods. Solomon clave unto this in love. And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and his wives turned away his heart. For it came to pass when Solomon was old, that his wives turned away his heart after the other gods, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. And Solomon did evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord, as did his David his father. Then did Solomon build an high place for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon. And likewise did he for all his strange wives, which burn incense and sacrifice unto their gods. And the Lord was angry with Solomon, because his heart was turned from the Lord God of Israel, which had appeared unto him twice, and had commanded him concerning this thing, that he should not go after other gods, but he kept not which the Lord commanded. Wherefore the Lord said to Solomon, For as much as this is done of thee, and thou hast not kept my covenant and my statutes which I have commanded thee, I will surely rend the kingdom from thee, and will give it to thy servant. Notwithstanding, in the days I will not do it for David thy father's sake, but I will rend it out of the hand of thy son. Howbeit, I will not rend away all the kingdom, but will give one tribe to thy son for David my servant's sake, and for Jerusalem's sake, which I have chosen. And the Lord stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite. He was of the king's seed of Edom. Purihin po at basbasan ang pagkabasa po ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, sa manaming banal dakila sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang muli po
matuto, maaralan sa pamagitan po ng inyong pong salita. Ama namin, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po ako na maipahayag ko po ng maayos at matiwasay ang inyong pong banal na salita. Alam niyo po yung physical na kahinaan ko, alam niyo po yung physical na limitasyon ko, Panginoon. Tulungan niyo po ako na talagang maipahayag ko po ng maayos at matiwasay ang inyong pong banal na salita. Nananangan po ako sa biyaya at habag po ninyo sa gabing ito, Panginoon. Kayo pong patuloy na magpapagaling po sa akin, kayo pong patuloy na magpapaayos po sa pananalita na meron po ako, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong pong likuran, kayo pong patuloy na makita, kayo pong patuloy na maitanyag. Dalangin ko, Panginoon, huwag niyo pong hayaan na matatapos po yung aming pag-aaralan sa gabing ito na hindi po kinakapangusap sa bawat sa pusa amin. Naway kayong patuloy na pumanghawak po sa aming mga internet connections. Naway kayong patuloy na gumabay, Panginoon, at magbigay po sa amin ng sapat na katalinuhan na nanggagaling po sa inyo. Salamat po ng marami. Sa inyo ko po binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa muli po mga kapatid, yung ating pong binasa sa 1 Kings chapter 11, makita po natin, yan po yung record na kapag pinag-usapan natin o kapag binanggit natin yung pangalang Solomon, di po ba? Isa po agad sa pumapasok sa isipan natin. Pag sinabing Solomon, si Solomon, isa yan sa pinakamatalinong hari na nabuhay sa lupa. At kung isipin naman talaga natin, di ba, the way na talagang yung leadership ni Solomon, kung paano po siya nabuhay, kung paano po yung mga accomplishment niya, mga kapatid, hindi po biro yung nagawa at naabot po ni Solomon. Okay? Pero mga kapatid, dito po sa talatang binasa natin, sa chapter 11 ng 1 Kings, makikita natin kung ano po yung mga kaganapan sa buhay ni Solomon. Okay? Ito po yung time na talagang nalayo na po siya sa Panginoon. At kung mapapansin natin, di po ba, ilang beses po binanggit yung salitang, surely they will turn away your heart after their gods. Binanggit din po mga kapatid sa verse number 3, and his wives turn away his hearts. Binanggit din po sa verse number 4 that his wives turn away his heart after other gods. Binanggit din po mga kapatid sa talata sa verse number 5, makita natin verse number 6, verse number 7, na kung paano po inilayo, okay, ng mga strange woman and strange gods yung puso niya sa tunay na Diyos. Okay? Kung paano po napahiwalay. Kaya ngayong ating pag-uusapan sa gabi pong ito mga kapatid, the title of our message ngayong gabing ito, Don't Allow Other Gods to Turn Your Hearts Away. Yung bang wag nating pahintulutan yung mga Diyos-Diyosan na ilayo yung puso natin, okay, sa Diyos na sinasamba po natin. Alam niyo po ngayong gabing ito, na bago tayo tuluyang lumusong dito po sa chapter 11, balikan muna natin yung pagsisimula ni Solomon. Alam niyo po, kapag pinag-usapan natin, di po ba, kung ano yung pag-ibig ni Solomon sa Diyos, talagang masasabi kong mahal naman talaga ni Solomon ang Diyos. Okay, gusto niyo pong patunay? Sabi po sa 1 Kings chapter 3, let's open our Bible. In 1 Kings chapter 3, makikita natin kung gaano talaga kamahal ni Solomon yung Diyos. 1 Kings chapter 3, beginning verse number 3. Ang sabi po ng Bible, and Solomon loved the Lord, and walking in the statutes of David his father, only he sacrificed and burnt incense in high places. So kapag pinag-usapan natin yung pag-ibig ni Solomon sa Diyos, I do believe na talagang mahal niya po ang Diyos. Tiniyak po ng Biblia, and Solomon loved the Lord. It means, nung sa pasimula ng paglilingkod ni Solomon sa Panginoon, nung pasimula sa talagang yung takbuhin niya sa kanyang pag-ibig o pagiging hari, makikita po natin kung gaano niya inibig ang Diyos. Sabi dito, and Solomon loved the Lord. Okay? Solomon loved God before anything else according to 1 Kings chapter 3, verse number 3. Tama po ba? Diba ba? Mahal niya talaga ang Diyos. Hindi lang po yung pag-ibig ng Solomon. Pag-usapan din natin yung life ni Solomon. Okay? He is walking in the statutes of David according to 1 Kings chapter 3, verse number 3 pa rin. Okay? Makikita natin, sabi sa verse number 3, di po ba? And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father. Nasa pasimula yung lakarin po ni Solomon, mga kapatid. Yung the way he lives, okay, yung pamumuhay na meron po si Solomon, makikita natin na napakaayos po.
Okay? Sabi doon, no, walking in the statutes of David, his father. At hindi lang po mga kapatid, yung love ni Solomon, yung life ni Solomon, makikita rin po natin mga kapatid, mga minamahal, yung leadership ni Solomon. Okay? Kung paano siya talagang namuno sa bayan ng Israel. At makikita nga natin, di po ba, na isa po sa talagang remarkable sa buhay po ni Solomon nung binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na humingi o humiling. Okay? Di ba remember, sa 1 Kings chapter 3 rin po, makikita natin na binigyan siya ng pagkakataon, kinausap siya ng Diyos sa pamamagitan po ng panaginip, na tinanong siya ng Diyos, kung bibigyan kita ng pagkakataon, Solomon, na humingi sa akin ng isang bagay, ano ba yung hihingiin mo? Okay? At nalaman natin yung storya na talagang na-impress po yung ating Diyos sa sagot po ni Solomon. Basahin natin para mas maging malinaw po. Okay? Sabi po sa verse number 5, in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I shall give thee. Sabi ng Diyos kay Solomon, sige Solomon, humingi ka, okay? At ibibigay ko sa iyo. Verse number 6, ito po ang sagot ni Solomon. And Solomon said, thou hast shewed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth and righteousness, and in uprightness of heart with thee, and thou hast kept for him this great kindness, and thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day. Verse number 7, and now, O Lord my God, thou hast made my servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. Aminado po si Solomon na yung sinalo niya pong trono magmula po sa kanyang tatay na si King David, hindi po biro yung kakaharapin niya po, okay, sa pagiging hari ng Israel. Sabi ni Solomon, okay, and I am but a little child, I know not how to go out or to come in. In short, pagdating po sa pamumuno, aminado si Solomon na hindi niya kayang pamunuhan yung Israelites. Kaya nga, sabi niya sa verse number 8, and thy servant is in the midst of thy people, which thou hast chosen, a great people that cannot be numbered nor counted for multitude. Alam po ni Solomon kung paano po yung kakaharapin niya. Alam po ni Solomon kung sino po yung i-handle niya, yung Israelites. Pagdating sa verse number 9, this is King Solomon's request sa Panginoon. Ito po yung sagot niya, mga kapatid. Ito yung sagot niya sa hinihingi sa kanya ng Panginoon. Sabi sa verse number 9, give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge this thy so great a people. Alam niyo po, ang hiningi po ni Solomon, bigyan daw po siya ng understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge this thy so great a people. Pagdating sa verse number 10, ito po mga kapatid, mga minamahal, yung kumbaga, na-impress po yung Diyos sa sagot ni Solomon. And the speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Na talagang natuwa po yung Diyos, mga kapatid, sa sagot po ni Solomon. Bakit po? Okay? Kasi sabi dito, and God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life. Ang sabi ng Diyos, kumaga, pwede naman Solomon, humingi ka na lang sa akin ng mahabang buhay. Pwedeng humingi ka ng kayamanan. Pwedeng humingi ka ng yung mga kaaway mo, hingin mo yung kamay, yung ulo nila sa akin. Pwede naman yun ang hingin mo, Solomon. Pero bakit? Okay, sabi nito, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. So in short, mga kapatid, ang hiningi po ni Solomon sa Diyos, wisdom. Okay? Not for his own benefits, okay? According to his statement in verse number 9, para daw po magamit sa pamumuno niya sa bayan ng Israel. It means, mga kapatid, yung leadership ni Solomon nung pasimula, napakaayos. Yung lakarin niya sa buhay nung pasimula, napakaayos. Yung pag-ibig niya sa Diyos sa pasimula, napakaayos. And also, may kita rin natin, mga kapatid, di po ba, na nasubok din nga yung leadership ni Solomon dito Remember yung story na meron pong dalawang nanay na lumapit kay Solomon after na humingi siya ng wisdom sa Panginoon, nasubok agad yung leadership niya.
Remember, na-commercial pa nga po ito, di po ba? Na meron pong dalawang nanay na lumapit po kay King Solomon, yung dalawang harlot, di po ba? Na ang plead nila kay Solomon, ang hingi nila ng payo kay Solomon, kasi yung isang nanay namatay yung kanyang anak sapagkat nadaganan ito. At yung isang nanay naman, nung padededehin niya na yung kanyang anak, patay na ito sapagkat pinagpalit po, di po ba? Alam niyo po mga kapatid, to make the long story short, ang ginawa po ni Solomon, dahil nagtatalo sila ayaw umamin kung sino talaga yung tunay na nanay. Ang ginawa po ni Solomon, o sige, akin na yung espada, penyo yung espada, hatiin na lang natin para hindi na kayo magtalo. Alam niyo po yung reaksyon ng tunay na magulang, no, my king, okay, no, my lord, wag na po nating hatiin, o wag nang masaktan yung aking anak, ibigay niyo na lang po sa kanya. Sabi naman ng peking nanay, hindi, hatiin natin para kung sino talaga yung tunay na nanay. Hati na lang tayo. Alam niyo po, sabi ni King Solomon, ibigay sa kanya sapagkat siya ang tunay na magulang. Grabe yung wisdom, di po ba? Oo nga naman, kung tayo po yung tunay na magulang, di ba, hindi mo hayaan na masaktan yung anak mo. Kahit na sa tingin mo iba na yung mag-alaga, makita mo lang siya na maayos, makita mo lang siya na malusog at malakas, kahit na hindi na ikaw yung mag-alaga, basta makita mo lang siyang buhay. So, sa ganung paraan mga kapatid, sabi ng verse number 28, and all Israel, listen to this, heard of the judgment which king had judged, and they feared the king, for they saw, listen to this, that the wisdom of God was in him to do judgment. Wow! Amen? So nakita natin, di ba, na sa pasimula, yung pag-ibig na Solomon sa Diyos, napakaayos. Mahal niya talaga ang Diyos. Sa pasimula, yung life ni Solomon, talagang he is walking in the statutes of David, his father. Nakita rin natin sa pasimula, yung leadership niya, napakaayos. He can discern good and evil. Alam niya pong husgahan yung masama at mali. And also, may kita rin natin mga kapatid, sa pasimula ng buhay ni Solomon, yung labor niya, okay? Na yung mga accomplishment ni Solomon, okay? Hindi biro mga kapatid, yung wisdom na meron po si Solomon. According to 1 Kings chapter 4, okay, medyo hinahabaan ko po yung introduction natin. Gusto ko po na talagang lapat na lapat po bago ko po ipahayag sa inyo yung mensahe natin sa gabing ito. Okay? So alam niyo po, sa labor po ni Solomon, yung Solomon's labor, may kita natin in 1 Kings chapter 4, verse 29. Okay? 1 Kings chapter 4, verse 29 to verse number 34. And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much. Wow. Amen. Exceeding much and largeness of heart, even as the sun that is on the seashore. Grabe. Imagine that. Grabe po yung wisdom ni Solomon. Isang katunayan. Okay? Verse number 29. And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country. Okay? And all the wisdom of Egypt. Alam niyo po, sa panahon nila, para magbigyan lang kayo ng konting background, yung mga Egyptian by the time, matatalino sila. Okay? Sila po yung mga talagang astronomers, sila po talaga yung nag-aaral talaga ng mga bituin. Okay? Pinangalanan pa, verse number 31, for he was wiser than all men, than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol, and his fame was in all nations round about. Grabe po yung kasikatan ni Solomon, mga kapatid, because of his wisdom. Ito pa, mga kapatid, natawa ko nung nabasa ko po ito. Verse number 32. And he spake 3,000 proverbs, and his songs were thousands and five. Alam naman natin, di ba, yung book of Proverbs na binabasa natin every morning, na binabasa natin, okay, siya po ang karamihan ang sumulat niyan. According to verse number 32, okay, yung Proverbs daw po na naisulat ni Solomon, 3,000 Proverbs. At yung kanyang mga kanta na na-compose, sabi sa verse number 32, were about thousands and five. Okay? 1,005 yung na-compose niyang kanta. Ito pa, verse number 33. And he spake of trees, from the cedar tree that is in Lebanon, even unto the highest hope that springeth out of the wall. He spake also of beasts, and of fowl, and of creeping things, and of fishes. Grabe, no? Talo ka nito, Kuya Sigin, di ba? Nakakausap niya daw po yung mga puno, nakakausap niya daw po yung mga fowls in the air, yung mga fishes, yung mga beasts. Grabe, because of his wisdom.
Verse number 34, and there came of all people to hear the wisdom of Solomon. At yung mga tao lumalapit po kay Solomon para lang pumapakinggan yung wisdom niya. Okay, yung mga payo niya. From all kings of the earth which had heard of his wisdom. Amen? Ibig sabihin, hindi biro yung na-accomplish ng Solomon. At kung babalikan nga natin sa chapter 9 ato o chapter 10 of 1 Kings, yung Queen of Sheba, okay, na malayo po yung pinanggalingan, bumiyahe pang na napakalayo para lang po ma-interview si Solomon. Para, kumbaga, na-intriga po siya o na-curious siya sa wisdom na meron po si Solomon. So it means, sa pasimula ng buhay ni Solomon, mga kapatid, mga minamahal, ang ganda ng takbuhin niya. Okay? Pinag-usapan natin yung love ni Solomon, yung life ni Solomon. Pinag-usapan din natin yung leadership. And then ito nga, yung labor ni Solomon. Ang ganda po, mga kapatid, ng pasimula. Pero here is the point. In 1 Kings chapter 11, look at this. Verse number 1. But King Solomon loved many strange women together with the daughter of Pharaoh, woman of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Mga kapatid, yung dating mahal na mahal ni Solomon ang Diyos. But because of 1 Kings chapter 11 verse number 1, nabago na po ang lahat. Because of what? Because of that strange God. Because of that strange woman. Right? Okay? Kaya nga ngayong gabing ito, mga kapatid, na wag nating isipin na yung strange God sa buhay natin. Pastor, hindi naman ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi naman ako sumasamba sa ibang Diyos. Sa tunay na Diyos lang ako sumasamba. In fact, pag pinag-usapan natin yung idolatry, Pastor, wala kaming ganyan sa bahay. Wala kami mga ribulto. Wala kami mga idols sa bahay namin, Pastor. Ops, mga kapatid, don't get me wrong. Okay? Itong pag-aaral natin sa gabing ito, pag sinabing idols, hindi lang yan referring sa mga nakita nating mga imahe, mga inanyuan, okay? Mga graven images, hindi lang po yan yung idolatry. Pag sinabi nating idolatry, mga kapatid, mga minamahal, ito po yung bagay na umaagaw sa pwesto ng Diyos. Na dapat siya na po yung nasa unahan, siya po yung nasa sentro, siya po yung nasa pedestal, because of that strange gods, okay, na tinatangkilik at pinapasok natin sa buhay natin, yun po yung nakapaglalayo sa puso natin, papalayo sa Diyos. Kaya ngayong gabing ito, sa pakikinig niyo po, mga kapatid, mga minamahal, sa mga kasama natin ngayong gabing ito, yung bang as you listen sa inyo pong lingkod sa gabing ito, yung bang magkaroon tayo ng reflection na, kumbaga, magkaroon tayo ng realization na isa-isayin natin, ano po ba yung mga pwedeng maging strange God sa buhay ko na pwedeng maglayo sa akin sa Diyos? Kaya nga sabi rito, di ba? But King Solomon loved many strange women. Pag sinabing strange woman, yung mga nanliligaw, okay? Pag sinabing strange woman, mga kapatid, mga minamahal, yung nakapaglalayo sa kanya sa Diyos. At inisa-isa po, mga kapatid, okay? With the daughter of Pharaoh, women of Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Wala man lang Israelites, okay? Kaya nga ang bilin dito sa verse number 2, pakinggan niyo po maigi, mga kapatid. Of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, meron pong komande, meron pong utos, okay, sa mga Israelites na hindi sila pwedeng mag-intermarry, na hindi sila pwedeng, kumbaga, lumagpas dun sa boundary na binigay sa kanila ng Diyos. Sabi sa verse number 2, ye shall not go, ito yung command, ye shall not go in to them, neither shall they come in unto you. For surely, tiniyak po ng Diyos, for surely they will turn away your heart after their gods. And look at the sad thing. Solomon clave, okay? Solomon clave unto this in love. Ano po yung idea ng clave? Talagang kumapit si Solomon. Niyakap niya talaga, mga kapatid, yung ganong klaseng pag-ibig. At yung pag-ibig na yun, yung nagdala sa kanya, saan? Sa mga strange gods, sa mga Diyos-Diyosan ng mga asawa niya. Okay? Verse number 3. Solomon clave unto this in love. Ito na yung resulta, verse number 3. And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and his wives turned away his hearts. Nilinaw po ng Biblia yung 700
wives, princesses niya, yung 300 concubines, all in all, 1,000 wives na meron po si Solomon. Ang resulta niyan, mga kapatid, and his wives turn away his heart. Nakakalungkot po, no? Ang ganda ng pasimulan ni Solomon. Okay? Sa introduction natin, pinag-usapan natin kung gaano niya kamahal ang Diyos, kung paano po yung lakarin niya sa buhay, kung paano po yung leadership niya, kung paano po yung mga accomplishment niya sa gawain ng Panginoon. Pero in chapter 11, nakita po natin, and his wives turned away his heart. For it came to pass, verse number 4, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods. Naniligaw po yung puso niya ng kanyang mga asawa patungo sa mga Diyos-Diyosan nila. Ito pa, verse number 4. And his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. Na hindi na po ganong kaayos, hindi na po ganong ka-intimate yung puso po ni Solomon na kagaya ng puso ng kanyang ama na si David. Bakit? Sino ba, pastor, yung mga napangasawa ni Solomon? Sino po ba yung mga strange gods? Sino po ba yung mga strange wives ni Solomon? Okay, nagbigay po ng ilan dito sa verse number 5. Sabi sa verse number 5, mga kapatid, for Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. Verse number 6, and Solomon did evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord, as did David his father. Ito na nakakalungkot. Verse 7, then did Solomon build an high place for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon, and likewise did he for all his strange wives, which burned incense and sacrifice unto their gods. Nakakalungkot po, no? Na dati, di po ba, tiniyak po sa 1 Kings chapter 3 na yung high place na ginawa lang po ni Solomon para lang sa tunay na Diyos, para lang po kay Jehovah, para lang po sa Diyos Ama. Okay? Pero mga kapatid, mga minamahal, pagdating dito, kung sino-sinong Diyos-Diyosa na po yung kanyang in-entertain, kung sino-sinong Diyos-Diyosa na po yung pwesto niya, yung ipinalit niya sa pwesto ng tunay na Diyos. Sino po ba, pastor? Si Ashtoreth? Sino po ba si Milcom? Sino po ba yung mga yan, pastor? Sino po ba si Chemosh? Sino po ba si Molech? Mga kapatid, mga pagan gods po yan. Na kapag kayo inalam nyo po sa history, sila po yung nag-o-offer ng human sacrifice. Okay? Na talagang sinusunog nila yung katawan nila para i-offer sa Diyos nila. Sila po yung mga nag-o-offer ng baby sacrifice para ibigay doon po sa mga Diyos-Diyosan nila. Mga kapatid, how cruel is that? Okay? Gaano po kasama yung naganap sa buhay ni Solomon? Saan po nagsimula yan? Because of strange gods. Because of his strange love. Okay? Mga kapatid, mga minamahal, sa gabi pong ito, di ba, na kapag kayan, inalaw po natin na mangyari sa buhay natin. Okay? If we allow this to happen, number 1, okay? If we allow that strange God to turn away our hearts, number 1, we will lose our focus. Okay? We will lose our focus. We will start to compromise. Okay? Yung bang mawawala na tayo sa focus, na dati-rati, di po ba, si Solomon, ang takbuhin niya sa Panginoon, yung pag-ibig niya sa Panginoon, talagang sa Diyos lang siya. Okay? Ang purpose po ng hiningi niyang wisdom para sa Panginoon, para magamit po, okay, to judge, to discern between good and evil. Yun naman yung start ni Solomon. Maganda. Okay? Pero because he allowed that strange God, mga kapatid, na pumasok sa puso niya at iligaw yung puso niya, ano po nangyari? Nawala po yung focus ni Solomon at diyan po siya nag-start na mag-compromise. Parang sa atin din po, ngayong gabing ito, di po ba? Na dati-rati, bago tayo nakakilala sa Panginoon, na Lord, sa inyo lang ako magtatapat, sa inyo lang ako maglilingkod. Na dati-rati, after mo makilala sa Panginoon, na ang pangako mo sa Panginoon, babahagian ko yung mga mahal ko sa buhay. Yung bang napakainit natin sa Panginoon. Okay? Na dati-rati na talagang sabi mo sa Panginoon, Lord, ikaw lang yung mamahalin ko. Na dati-rati sabi natin sa Panginoon, Lord, kumbaga, kahit anong ipagawa nyo, susundin ko, Panginoon. Di mo ba? Ibibigay ko yung buhay ko sa inyo, Panginoon. Pero nung inalaw natin yung strange God,
okay, na iligaw tayo, ilayo yung puso natin sa tunay na Diyos, ano po nangyari? Nagsimula na tayo mag-compromise. Na dati-rati si Solomon, ang pinag-aalay niya lang ng high place, na ang dati-rati ang nakapwesto lang sa high place niya, walang iba kundi yung Diyos, yung tunay na Diyos. But because he allowed the strange God na iligaw yung puso niya, si Chemosh, si Molech, si Milcom, okay, sila na po. Ilan lang po yan sa nabanggit dito. Pero tiniyak po mga kapatid di ba? Sabi sa verse number 5, okay? Verse number 3. And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and his wives turned away his heart. For it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after other gods. And his heart was not perfect with the Lord his God, and was the heart of David his father. Tiniyak din po dito mga kapatid, and all his wives, okay, lahat ng yan, pinag-alayan po ni Solomon ng sacrifice na hindi dapat. Di ba? Kaya nga yun po yung nakakatakot mga kapatid. Kapag tayo po hindi natin binantayan yung puso natin at kung kani-kanino natin binibigay, kung kani-kanino pinagkakatiwala, nakakalungkot mga kapatid. Okay? Yung bang mawala tayo sa focus, na dati-rati ang focus mo lang maglingkod sa Panginoon, na dati-rati ang focus mo lang sa Diyos ka lang sasamba, na dati-rati ang focus mo lang every Sunday, kahit anong i-offer ng trabaho sa iyo, okay lang, hindi mo papasukan yan, wag lang maipagpaliban ang panambahan. Okay, na dati-rati kahit Wednesday, naatinan mo Okay? Dati-rati hindi ka nagpapatinag kahit na ambon, ulan, bagyo. Okay? Hindi ka mapatinag na umatin sa church. Ngayon, nagkaroon lang ng online. Nakontento ka nang umatin na lang sa bahay pag prayer meeting. Nakontento ka nang umatin sa bahay pag worship service. Kasi nga mga kapatid, if we allow that to happen, okay, mawawala yung focus natin. It will lose our focus. And we will start to compromise. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, sana po sa gabing ito, di ba, na huwag nating hayaan na iligaw yung puso natin at dalhin tayo sa mga Diyos-Diyosan na yan. Okay? Ano ba, Pastor? If we allow this to happen, number 1, we will lose our focus. We'll start to compromise. Number 2, we will lessen our fellowship. Okay? And we'll be spiritually cold. Okay? We will lessen our fellowship. Na dati-rati, di ba, bago ka matulog, pagkagising mo sa umaga, okay yung fellowship mo sa Diyos Kita talagang nagpipray ka, binabasa mo, binubuklat mo yung Biblia na meron ka. Pero nung inalaw mo yung strange God na yan, na ilayo yung puso mo sa Diyos, kamusta na ngayon? Na dati ang pinaprioritize mo pagbabasa ng Bible, na dati-dati ang pinapriority po natin mga kapatid, mga minamahal, yung bang pagkagising sa umaga, prayer time, bago matulog, prayer time, yun talaga ang laman at tibok ng puso mo patungkol sa Diyos. Pero nung inalaw mo yung mga bagay na yan, na-lessen po yung fellowship mo sa Diyos. At yun po yung nakakalungkot, di po ba? Na dati-rati, bago matulog, nagbabasa ng Bible. Pagkagising sa umaga, nagbabasa ng Bible. Ngayon, pagkagising sa umaga, imbis na Facebook kagad. Di po ba? Mga kapatid, mga minamahal, na dati-rati, na ang pangako mo sa Panginoon na maglilingkod ka buong buhay mo, na hindi mo ipagpapalit, hindi mo ililiban ang gawain ng Panginoon, sa trabaho lang, pero ngayon, na-offeran lang ng sweldo. Because of that mentality, mga kapatid, okay, na nailayo yung puso natin sa tunay na Diyos, doon po na-lessen yung fellowship natin sa Kanya. Nakakalungkot lang, di po ba? Yung pakiramdam na manlamig sa Panginoon, okay, kasi sa mga nanonood sa atin, okay, maybe, okay, nakikinig ka ngayong gabing ito. Pero I'm sure, habang nakikinig ka, may ginagawa kang iba. Okay? Pastor, paano mo nalaman? Kasi may nakikita rin po akong ganon. Okay? Yung bang nakikinig ka ng online ministry, ng online worship service, ng iglesyang kinabibilangan mo, pero habang ginagawa mo yan, merong multitasking. Okay? Pwedeng sa gabing ito, ganun yung ginagawa natin. Pero hindi ko kayo para atakihin, mga kapatid, mga minamahal. Kapag ginagawa natin yan, di ba yung focus natin nadadivert? Okay? Kapag ginagawa natin yan, di ba, yung bang imbis na kakausapin ka na ng Diyos, na makukonvict na po tayo sa mga pagkakamali at pagkukulang na meron tayo, dahil hindi ka attentively, okay, hindi ka talaga nakafocus
Okay? Hindi mo talaga nakukuha o hindi mo talaga nasasalo yung tunay na mensahe na para sa'yo. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, ngayong gabi pong ito, na doon po magsisimula, na unang-una, we will lose our focus, we'll start to compromise. Pangalawa, we will lessen our fellowship, will be spiritually cold, manlalamig tayo spiritually. At alam naman natin, pag nanlamig tayo spiritually, yung mga tila imposibleng bagay na pinangako mo sa Panginoon dati, magagawa mo na ngayon. Pastor, grabe ka naman, napaka-judgmental mo naman. Hindi po mga kapatid, that's the reality of life. Kasi nangyari po sa akin. Okay? Kapag ka nanlalamig ka sa Panginoon, kapag ka nalalayo ka sa Panginoon, di po ba, na andaling gumawa ng pagkakamali. Yes, may conviction, pero parang nakakalyuhan na. Okay? Nagkakaroon na po ng mga kalyo yung puso natin, at para bagang hindi na po tayo tinatablan ng salita ng Diyos, at para bagang yung pangungusap na po ng banal na Espiritu sa atin, parang sineset aside mo na, hindi mo na pinakikinggan. Okay? So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, kapag ka inalaw natin yung mga bagay na yan, yan po yung magaganap sa buhay natin. And also, lastly, okay, number one, if we allow this to happen, we will lose our focus, we'll start to compromise. Number two, we'll lessen our fellowship, we'll be spiritually cold. Number three, we will lower our faith. Okay? We'll have sins concealed. Okay? Yung idea nung we will lower our faith, yung pananampalataya natin, manghihina din po. At pagdating po sa paggawa ng kasalanan, napakadali na lang din pong gumawa ng kasalanan kapag ganun na yung estado ng puso natin. Pastor, bakit po? Paano nyo po nasabi? Nangyari po kay Solomon. Nangyari po sa mga mananampalataya. Nangyari po sa inyo pong lingkod. Nangyari po sa marami po sa atin. Kaya nga sa pag-aaral natin ngayong gabing ito, walang mangyayari kung magmamatigas tayo sa harapan ng Panginoon. Walang mangyayari kung magkukubli tayo sa harapan ng Diyos. Pwedeng napagtatakpan natin yan sa magandang kasuotan. Pwede napagtatakpan natin yan sa pagbibigay sa mga ministry na meron tayo. Pwede napagtatakpan natin yan sa pag-attend sa mga services na meron tayo. Pwede napagtatakpan natin yan sa mga dami ng ministry na sinasali at kinabibilangan natin. Pwedeng involved ka sa children ministry, pwedeng involved ka sa soul winning ministry, pwedeng involved ka sa choir ministry, o kahit anong ministry pa, okay, ng church na kinabibilangan natin, pwedeng involved tayo dyan. Pero mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo makapagkukubli sa harapan po ng Diyos. Alam po ng Diyos yung estado ng puso natin ngayong gabing ito. Alam po ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal, kung ano na po yung spiritual standing natin sa harapan ng Diyos. Alam po ng Diyos kung ano yung status natin. Alam po ng Diyos kung malamig ka ba? Alam ng Diyos kung mainit ka ba? Alam ng Diyos kung lukewarm tayo. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, sa gabi pong ito, di po ba? If we allow that to happen, okay, we will lose our focus, we'll start to compromise. We will lessen our fellowship. We'll be spiritually cold. We will lower our faith. We will have sins concealed. Mga kapatid, mga minamahal, di po ba? Yung pinag-aaralan natin sa buhay po ni Solomon, ang ganda ng pasimula ni Solomon. Ang ganda po ng buhay niya, ang ganda po ng takbuhin niya, ang ganda po ng mga accomplishment niya sa Panginoon. Pero nung inalaw niya po yung strange God, okay? Nung inalaw niya po yung mga strange women sa buhay niya, doon po nag-start yung nakakatakot na bagay. At sa buhay natin bilang mga mananampalataya, yun din po yung nakakatakot na dapat bantayan natin. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, number one, in our conclusion, we should guard our heart. Amen? We should guard our heart. Bantayan natin yung puso natin. Huwag kung sino-sino yung pinapapasok mo sa puso mo. Huwag kung sino-sino yung pinapatambay mo. Huwag kung sino-sino yung pinadadaan mo. Huwag kung sino-sino po yung, kumbaga, pinatitira mo sa puso mo. Dapat ang nakatira lang sa puso natin, mga kapatid, mga minamahal, yung Diyos. Kasi sabi ng iba, di po ba, Pastor, sabi kasi ng mundo, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Di ba? Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Di ba? Yun yung mundo eh. Okay? Pero mga kapatid, ako po, para sa akin, hindi mo dapat sundin yung puso mo. Kasi ang puso natin, lubhang madaya eh. Sinabi naman ng Bible eh, the heart is deceitful above all and desperately wicked. Okay? Sinabi ng Biblia, ang puso daw natin, sadyang napakadaya
o lubhang napakasama. It means, kung meron tayong dapat pagtitiwalaan, hindi yung puso natin. Okay? Ako po, ang sabi ng mundo, di po ba, kung ano nasa puso mo, sundin mo. Ako naman, okay, sundin mo ang Panginoon ng buong puso mo. Amen? Huwag mong sundin yung puso mo. Sundin mo ang Panginoon ng buong puso mo. Because the Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Okay, ibig sabihin po, kapag ang puso ko madaya, ang puso ko emosyonal, ang puso ko ay talagang kapag napangibabawan po ng pride yan, ang gagawin talaga ng puso natin mga kapatid, magrebelde. Ang gagawin talaga ng puso natin, mag-aklas. Okay? Pero kung magpapasiyasat tayo mga kapatid, mga minamahal, sa Diyos ngayong gabing ito, kamusta yung puso mo? Okay? Kung magpapacheck up tayo sa Panginoon, di ba? Alam natin, di ba? Yung mga, gamit tayo ng illustration. Ano yung mga doktor sa puso? Okay? Kapag may mga tama kayo sa puso, okay? Ang tawag doon, Doxigan, ano ba yun? Basta yun. May mga cardio po natin. Bubulol po ako eh. Okay, yung mga cardiologist po natin. Okay? Alam niyo po, one time, dahil meron po akong sakit din po sa puso. Okay? Meron po akong MVP. Hindi po sa basketball yan. Okay? Hindi most valuable player. Meron po akong mitral valve prolapse. So, there are times na nagpapacheck up ako sa cardio ko. Okay? So, sinasabi po ng cardio ko na, Pastor, okay naman po yung heart po ninyo, healthy naman yung heart nyo. Kamaga, athletic heart yung puso nyo, Pastor. So, Sir, bakit po ganun? Nakaramdam ako ng pain. Okay? Kasi nga, yung MVP po, yung tinatawag na MVP, yung mitral valve prolapse, okay? Na yung valve ko po sa puso, hindi po sabay nag-open and close. Hindi po siya sabay. Okay? May prolapse po na tinatawag. Kaya MVP, mitral valve prolapse. Nung nagpa-check up po ako, nalaman ko na ganun pala. Okay? Na, sabi ko, Dok, ano pong dapat kong gawin? Bawal na po ba ako mapagod? Bawal na po ba akong mag-exercise? Hindi, Pastor. Tuloy nyo parang din po yung mga ginagawa nyo. Huwag nyo ititigil. Kasi athletic heart kayo, Pastor eh. Okay po yung puso nyo. Ang kailangan nyo lang, huwag nyong itigil. Okay? Kung nagbabasketball kayo, tuloy nyo lang po yung pagbabasketball. Okay? Kung nag-gym kayo, tuloy nyo lang po yung pag-gym. Huwag nyong itigil. Normal lang po. Pag tinigil nyo po, mas maging malala po. Okay? So, nung nagpa-check up ako sa doktor, nalaman ko na tuloy ko lang yung mga ginagawa ko, okay lang. Okay? Kasi nung natakot po ako, parang ayoko na mag-basketball, ayoko nang gawin yung normal na ginagawa ko. Okay? So, buti nila nagpa-check up ako. Nung nagpa-check up ako, nalaman ko, okay lang pala. Okay? Na kapag magbabasketball ako ngayon, sabihin ko lang sa asawa ko, mahal, kailangan ko magbasketball, yung puso ko. Okay? Pinapayagan na agad ako ni Sister Kisha. Okay? Yun na yung ginagamit. No? Kidding aside, nung nagpa-check up ako, nalaman ko yung mga do's and don'ts. Nung nagpa-check up ako sa doktor, nalaman ko na ito pala yung bawal, ito pala yung pwede. So ngayong gabing ito mga kapatid, mga minamahal, kung bakit ko nasabi yun bilang illustration, kung hindi ako nagpa-check up sa doktor, at nung nakaramdam ako ng sakit sa puso ko, tinigil ko na lang yung ginagawa ko, pwedeng yun pa yung magpalala sa sitwasyon na meron ako. Okay? Ganon din po sa gabing ito. Kung hindi ka magpapacheck up sa Diyos ngayong gabing ito sa puso mo, okay, baka pwedeng lumala yung nararamdaman mo ngayong gabing ito. Baka pwedeng mas mapalayo ka pa sa Diyos. Okay? Kaya nga, we should guard our heart. Bantayan natin yung puso natin. Okay? Hindi lang we should guard our heart, we should also guide our heart. Okay? Hindi mo lang babantayan, papagabayan mo rin yung puso mo. Kanino, Pastor? Sa Diyos. Okay? We should guide our heart. Okay? Ituro natin yung puso natin, turuan natin yung puso natin na kung meron tayong dapat pagtitiwalaan, pagtiwalaan lang natin yung Diyos. Okay? Hindi lang po guard your heart, guide your heart, we should also give. Okay? We should give our heart sa Diyos. Kung sira na po yung puso natin, kung na-damage na po ng kasalanan yan, kung broken man tayo, kung talagang malayo man na po yung puso natin sa Diyos, okay? Pwedeng napagtatakpan na magandang kasuotan, pwedeng napagtatakpan na mga ministeryong kinabibilangan natin, pero hindi natin maikukubli yung normal, yung estado ng puso natin sa harapan ng Diyos na siyang lumikha po nito. Kaya nga po mga kapatid, mga minamahal, we should give our heart sa Diyos. Ipaayos natin, gaya yung prayer po ni King David, di ba?
Lord, renew my heart. Okay? Lord, restore unto me the joy of salvation. Okay? At ibigay niyo po ko ng maayos at matiwasay na puso. Psalm chapter 56. Okay, Psalm 56. Let's open our Bible. Sabi po ni King David, mga kapatid. Tama po ba? Psalm 56? Psalm 51 rather. Psalm 51, okay? Psalm chapter 51. Sabi po ni King David, mga kapatid, in verse number 8 muna po. Make me to hear the joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Ito na po yung prayer ni King David. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Mga kapatid, ang prayer po ni King David, create in me a clean heart. And that should be our prayer tonight. Lord, create in me. Okay? Create in me a clean heart. Lord, linisin niyo po yung puso ko. Renew my heart. Make my heart new, O God. Okay? Yung bang magkaroon tayo ng heart transplant ngayong gabing ito, spiritual heart transplant sa Diyos. Okay? Gaya ng sinabi ko, mga kapatid, si Solomon, ang ganda ng pasimula. Pinag-usapan natin, Solomon's love. Okay? He loved God before anything else, according to 1 Kings chapter 3, verse number 3. Solomon's life, okay? He is walking in the statutes of David, his father. Solomon's leadership, wow, ang daming accomplishment. Okay? Solomon's labor, ang dami niya pong nagawa. Okay? Para sa gawain, para sa kaharian. Naitayo niya po yung temple ng Diyos, yung bahay niya rin po, okay? Naitayo niya rin po yun, mga kapatid. Pero, walang kwenta lahat ng yon. Remember, ano yung sinasabi niya palagi sa Book of Ecclesiastes? Okay? Siya rin po ang sumulat ng Book of Ecclesiastes. Bigyan ko po ng mga sample verses. Ecclesiastes chapter 1, verse number 2. Sabi po ni King Solomon, Vanities of vanities, saith the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Ano po yung vanity, pastor? Walang kabuluhan, walang katuturan, walang kwenta. Sabi niya sa chapter 2, verse number 11, Then I look on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Mga kapatid, habang pinagmamasdan niya daw po lahat ng accomplishment niya, lahat ng mga pinagagawa niya dito sa lupa, ang sabi ni Solomon, lahat ng bagay daw po yan, mga kapatid, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. It means, okay, yung pinakamatalinong hari, syempre mayaman din po yan, sikat na hari, ang lumalabas sa bibig niya ngayon, lahat ng mga ginawa niya under the sun, all of that is vanity. That's not profitable, sabi niya. That's not profitable under the sun. Ito pa, last verse natin. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Sabi ni Solomon, ito na yung kinokonclude niya na po, mga kapatid, lahat na naganap sa buhay niya. Let us hear the conclusion of the whole matter. Sabi niya, fear God, matakot ka sa Diyos, at sundin mo yung utos niya. For this is the whole duty of man. Verse 14, bakit daw? For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Mga kapatid, mga minamahal, sa gabi pong ito, kung ano man yung iniisip mo na pwedeng makapalit sa pwesto ng Diyos, mga kapatid, sinasabi ko na po sa inyo, na sinasabi po ng salita ng Diyos, walang kwenta daw po yan. Pwede ang umaagaw sa pwesto ng Diyos, yung trabaho mo.
Pwedeng umaagaw sa pwesto ng Diyos yung family mo na masyado mong pinapahalagaan. Pwedeng makaagaw sa posisyon ng Diyos yung pangarap mo, kung bakit hindi ka makasunod-sunod sa Diyos. Pwedeng umaagaw sa pwesto ng Diyos yung maling love life. Pwedeng umaagaw sa Diyos sa pwesto ng Diyos yung mga wrong priorities natin sa buhay. Pwedeng yan po yung mga bagay na yan. Pero hindi ko po alam kung ano talaga specifically na yung pwedeng makaagaw sa pwesto ng Diyos sa buhay po ninyo. Mga kapatid, mga minamahal, sana po sa gabing ito, natuto po tayo. Na ang pagkatuto po natin, mga kapatid, na ang sabi po, let us, okay, do not allow other gods to turn away your hearts. Okay? Don't allow other gods to turn your hearts away. Huwag nating hayaan na maligaw tayo, iligaw tayo, ng mga bagay na yan, papalayo sa tunay na Diyos na sinasamba natin. Kasi, alam niyo po, kung isipin natin, yung bang, meron pa ba tayong maipapalit? Meron pa ba tayong maikukumpara? Meron pa ba tayong maire-replace, okay, sa ginawa ng Diyos sa buhay natin? Yung bigyan pa lang niya tayo ng buhay na walang hanggan, binigyan niya pa lang tayo ng direksyon, binigyan niya pa lang tayo ng kaligtasan, binigyan niya pa lang tayo ng maayos na pamumuhay. Mga kapatid, sapat na po yun. Okay? Para hindi mo siya ipagpalit. Because the wisest king, pwede rin sabihin na wealthiest king, which is King Solomon, nakita natin, vanity and vanity. All of this are vanity. Mga kapatid, mga minamahal, huwag nating pilitin na abutin pa yung naabot ni Solomon. Okay? Lahat ng yon, name it, naabot niya. Pero tayo po, wala pa naman tayo sa ganung estado ng buhay. Okay? Huwag na po nating hayaan na pahirapan pa natin yung sarili natin bago natin maisuko yan sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na sa gabing ito, naging pagpapala po yung ating pinag-aralan. Hindi ko po alam kung paano ko po, hindi ko alam kung malinaw po ba yung pagkakapresent ko po sa inyo because of my condition, talagang nachochoke po ako because of my phlegm. At yung daloy po mga kapatid, pero I know, sapat at sagana po yung biyaya at habag ng Panginoon. At alam ko po yung banal na spirito ay nangusap po sa atin sa gabi pong ito. Salamat po, tayo po'y mananalangin na. Let us pray. Panginoon Diyos, Ama naming banal, dakila sa lahat, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa inyo pong mapagpalang salita, Panginoon, na naibahagi sa gabing ito. Ama, salamat po, despite of my physical condition, salamat po, Panginoon, dahil hindi niyo po hinayaan, Panginoon, na maging hadlang ito, sapagkat mas lalo po kayo nadakila, Panginoon, sa kondisyon na meron ako. Salamat po, O Diyos, dalangin ko, kung ano man po yung pangungusap niyo sa inyong mga anak sa gabing ito, dalangin ko, kayo pong patuloy na magbigay po sa amin ng maayos na puso, Panginoon. Gaya ng paalala niyo po sa amin, if we hear your voice, O God, help us na wag na po namin pagmatigasin pa yung puso namin, Panginoon. Lord, kayo pong patuloy na magpatibay, Panginoon, sa mensaheng aming napakinggan, sa aming pag-uwi, sa aming pagtatapos, Panginoon. Kayong patuloy na magpahala. At yun din, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat po ng mga bagay. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat mga kapatid. I hope and I pray na naging pagpapala po yung ating pinag-aralan sa gabing ito. Muli po, sa pangunguna po ng aking pastor, ng ating bishop, ng ating evangelist Fernando de Vega. Ako po'y bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi at kita-kita pa rin po tayo sa ating pong Feasting on the Divine Verses tomorrow. God bless you and good night. I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way.
blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day, drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied, drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water.